Inalmahan ng mga kongresista ang rekomendasyong pag-aangkat ng bigas ng Department of Agriculture sa mga susunod na buwan. Git ng mga mambabatas sa halip na pag-aangkat, bakit hindi na lamang palakasin ang lokal na produksyon sa bansa. Si Rod Lagusad sa Sentro ng Balita, live. Angelique, kasunod ng agam-agang kaugnay ng supply ng bigas sa bansa, sumentro sa usapin ng importation at rice self-sufficiency ang nagpapatuloy na briefing dito sa Kamara. Sa naging pagtalakay ng supply ng bigas ng House Committee on Agriculture and Food, inirekomenda ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng pribadong sektor ng nasa 300 metric tons na bigas sa katapusan ng Agosto. Karagdagang 300,000 metric tons sa una hanggang ikalawang linggo ng Setyembre. Bukod pa dyan, nais din ng DA na mag-angkat ng nasa 500,000 metric tons ng bigas mula November 15 hanggang sa ikatlong linggo ng Enero bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Isinusulong din ang pag-i-issue ng Sanitary Phytosanitary Import Clearance ng Bureau of Plant Industry sa loob ng 7 araw. Ang pagkakaroon ng Super Green Lane ng Bureau of Customs para sa imported rice hanggang Pebrero. Batay kasi sa projection, papalo sa 14.8 million metric tons ang demand sa bigas ngayong taon. Pero 13.2 million metric tons lamang ang lokal na produksyon ngayong taon dahilan para kumuha ng karagdagang supply sa labas ng bansa. Pero umalma ang ilang mga kongresista sa mga panukalang ito na anila ay nakasentro sa importasyon. Ayon kay Representative Joey Salceda, ang importasyon ang nagpataas ng gutom sa bansa dahil sa mataas na presyo ng imported na produkto. Matatanda ang nagpatupad ng export ban ng non-basmati rice ang India bilang paghahanda sa El Nino, na isa sa tinuturing na dahilan na nagtulak sa pagmamahal ng presyo ng bigas. Sa kasalukuyan ay may pag-uusap na isinasagawa ang bansa sa gobyerno ng India. Paliwanag ni Agriculture Undersecretary Mercedita Zumbilya, ang kanilang mga rekomendasyon ay stopgap measure lang dahil mababa ang nakastock na bigas. Binigyang diin niya na nakafocus ang ahensya sa pagpapataas ng local production. Sinabi naman ni Undersecretary Leocadio Sebastian na kanilang babaguhin ang kanilang strategy. Kabilang dito ang pagpapasigla ng produksyon sa darating na dry season. Kasama din dito ang pagsulong sa paggamit ng biofertilizer at ang pamimigay ng libreng binhi at iba pang tulong. Angelique, umapila naman ang grupong sinag sa National Food Authority na bilhin na ang mga palay ng mga magsasaka. Panawagan din nila ay tutukan o suportahan ang local rice production na siyang makakatulong sa mga magsasaka at maiwasan ang pagdepende ng bansa sa importation. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad.